Magandang gabi sa inyo, sa inyong lahat mga kawaray, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre doon po sa ating mga OFW na ngayon po ay naiipit dahil sa kaguluhan dyan sa may gitnang silangan. Mag-ingat po kayo. At lubang napaka-delikado po ngayon dyan. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe na sa aking munting channel. At sana po hindi nyo makakalimutang mag-pindot ng likes bago po matapos ang inyong pong pinapanood na video dito sa aking channel. At doon po sa mga hindi pa nagsasubscribe, subscribe na po kayo. Aantayin ko po ang inyong pag-subscribe. Hindi po ako maiinit. Patuloy po ako mag-aantay sa inyong pag-subscribe. At ngayong gabi po ay meron po tayong panonoorin na mga video na nakakatakot uli. At siyempre, gaya ng dati, credit po ito kay Andy the Explorer. Okay, panoorin na po natin. Tradisyonal na libingan ng Sagada. Ang mga taga-Sagada ay kilala hindi lamang dito sa Pilipinas kung hindi pati na rin sa buong mundo bilang may ritual at may kakaibang tradisyonal na libingan ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang mga sinasabing mga matatanda ay sila na mismo ang gumagawa ng kanilang sariling kabaong. Mga kabaong pala yan. Yung mga katutubo. Grabe, no? Binibitin nila. Bagay, ano na yan eh. Yung paniniwala kasi nila yan eh. Kumbaga kasama sa ano yan, sa tradisyon nila. Pero parang kukunti na lang. Grabe, nakabitin yun. Isang matanda naman ay mahina na at may sakit. Ang kaanak naman nito ang responsable sa paggawa ng nasabing kabaong. Kapag ang nasabing tao ay yumao na, ang kanilang mga bangkay ay ilalagay sa mismong kabaong na kanilang ginawa. Pagkatapos ay dinadala sa kuweba upang ilibing. Subalit sa halip na ibaon o ilibing sa lupa, ang kanilang mga kabaong ay hinahang sa loob ng kuweba o dilig kaya ay sa harap ng mga cliffs kasama ng mga labi ng kanilang mga ninuno. Ang sinasabing tradisyon at ritual na ito ng mga taga-Sagada ay tinatayang mahigit 2,000 taon na ginagawa. Kaya naman ang ilang mga bangkay at kabaong na nakahang sa mga kuweba at cliffs ay may ilang dekada na katagal. Ang dahilan ng tradisyon at ritual na ito ay sa dahilan na mas mataas na posisyon ng kanilang mga bangkay at kabaong, ay mas malaki ang chance upang marating ng kanilang espiritu ang tamang lugar. Ganun pala sa paniniwala nila. Kung gaano kataas ang mas mataas na pinagbitinan ng kabaong, mas may yung mas madaling makarating sa langit yung kaluluwa nung namatay. Ganun pala yun. I see. Sa kabilang buhay. Sa madaling salita, madali nilang mararating ang langit kung mas mataas ang posisyon ng kanilang mga bangkay. Ganun pala yun. Kaya naman hinahang nila ng pagkataas-taas ang mga labi ng kanilang mga mahal sa buhay. Kakakilabot na nilalang naman na ito ay nahuli mula sa bansang Pakistan. Katakot to. Ini aso. Sobra namang laki niyan. Aso sa laki na ng tao yun ah. Sinasabing ang nakakatakot na nilalang na ito ay nagdulot ng pinsala at takot sa buong bansa ng Pakistan, kaya naman tinawag nila itong The Devil's Head. Hinihinala ng ilang magsasaka na ang nasabing nilalang ay isang werewolf, na kung saan sinasabi ng mga magsasaka na ito ang dahilan ng pagkawala at pagpaslang sa ilan nilang mga alagang hayop at pagsira sa kanilang mga pananim. Ang video na ito ay nag-viral sa internet at ang ilang mga netizen ay sinasabing ito ay isang failed science experiment
Subalit Ano kaya magbasa yan? hanggang sa ngayon ay wala pa rin nagkukumpirma kung ano ba ang nasabing nilalang na ito. Ang nakakatakot na bidyong ito ay nagmula sa YouTube channel na Sepp Plaster, na noong gabing yun ay nagsagawa ng eksplorasyon sa isang sagradong lugar na tinatawag na Wieringen 7, na matagal nang kilala bilang isa sa mga pinakakinatatakutang lokasyon, na umano'y tinitirhan ng isang makapangyarihang espiritong Efret na kahugis ng dambuhalang ahas. May mga iba't ibang uri din ng mga nilalang o mga aswang ang nakikitang lumilipad lalo na sa Weird ang gabi. itsura. Mula pa lamang sa pagdating nila, Yun. ramdam na ang bigat ng kapaligiran. Halos hindi gumagalaw ang hangin, at ang matatandang gusaling nakapaligid sa lugar ay tila may itinatagong matang nagmamasid mula sa dilim. Nang makatagpo nila ang tagapag-alaga ng lugar, nagbabala ito na kasalukuyang ginagamit ang pangunahing ritual area, kaya sa isang bahagi lamang ng lugar maaaring magsagawa ng eksplorasyon, isang abandonado at nakakakilabot na bahay na balot ng malamig at di magiliw na aura. Bagamat ipinagbabawal ang pagpasok sa sentrong bahagi, nagpatuloy pa rin ang pagsisiyasat. Sa loob ng 40 minutong hamon, nakapagtala sila ng mga kakaibang tunog na walang nakikitang pinagmumulan, tila patunay na ang lugar ay hindi kailanman tunay na walang laman. Hindi pa rin nasiyahan, nag-set up sila ng kamera upang i-record ang kinatatakutang lugar habang walang tao sa loob. Pagkatapos nito, bumalik si Sepp Plaster sa bahay ng tagapag-alaga upang hintayin ang resulta ng recording. At dito na nagsimulang lumitaw ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Yun. Ahas? Hindi, may paa eh. Monitor ano? Lizard? Parang ahas eh. Hindi siya korting lizard eh. Moron ano siya, yung tsura niya moron ahas. Snake. Nagkaroon lang ng paa. Parang may umiiyak. Yun, no? Parang may nag-ritual eh. Ano yun? Hotel mo? Hotel mo. Ayan o. Sa hotel mo. O isang ano lang. Berdasarkan Kulisa. informasi yang saya dapat dari juru kunci Patilasan Waringin 7, bola api tersebut merupakan Iya, sebuah no? bentuk energi yang ditransformasikan. Bola api itulah yang ditugaskan untuk Parang may mencari tusok keberadaan eh. rumah pesugihan. Sesuai dengan perjanjian antara si pelaku Ano? ritual dengan Nag-iiwan bangsa. siya ng ano eh. Ketika bola api tersebut sudah Traces ng menemukan ano keberadaan tusok eh, rumah ano? pesugihan, lalu bola api itu akan berubah Sabihin, wujud apoy menjadi yan. sosok buas yang menyeramkan.
Dan sosok bos inilah yang akan menjemput paksa korban tunggal pesugihan untuk dijadikan sebagai alat tukar dalam memperoleh harta kekayaan. Nang repasuhin ang kuha, isang nagliliyab na bolang apoy ang lumitaw sa gitna ng dilim, lumulutang at gumagalaw na para bang may hinahanap. Ayon sa tagapag-alaga, hindi ito karaniwang liwanag kundi enerhiya ng isang espiritong naghahanap ng alay para sa isang ritual na mestiko. Kapag nakatagpo raw ito ng target, magbabago ito tungo sa mas mapanganib na anyo. Biglang bumigat ang tensyon sa paligid. Ang anyo ng phenomenon ay tila napakatotoo upang ipalagay na refleksyon lamang o sira ng kamera. Ilang sandali pa, isang mas nakapangingilabot na nilalang ang sumulpot sa footage. Paulit-ulit itong pinanood ng tagapag-alaga, halatang nabigla, bago niya tuluyang kinumpirma na ang figure ay si Caligure, ang pinakamakapangyarihang entidad sa Waringin 7. Ano yan? Tela lang? Wala. Pero may ano siya yung may hugis siya, yung bandang sa itaas eh. Parang may ulo eh. Grabe. Natatakot na ako. Ayun. Isang mapanlinlang na effort na kilala sa pag-akit sa mga tao tungo sa masasamang gawain. Ang paglitaw nito ay tila pahiwatig na may sinauna at makapangyarihang puwersang nagbabantay sa lugar. Oo nga. Ang bidyong ito ay tungkol sa isang babaeng estudyante na nakaranas ng isang nakakikilabot na pangyayari. Madalas siyang magpuyat tuwing gabi, nag-aaral ng mag-isa sa balcony ng kanilang dormitoryo. Tatakot yung ano. Sa gabing yun, tila pangkaraniwan lamang ang lahat, tahimik at payapa ang paligid, lalo na't karamihan sa mga nakatira roon ay palaging wala. Nakatakot yung ganyan. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, may isang kakaiba at di nakikitang presensya ang unti-unting gumagala sa lugar. At ang lahat ng ito ay napuna ng mismong security camera ng dormitoryo. Oh boy, gumalaw yung upuan. Walang humingi ng tao dun ha. Kusang gumalaw yung upuan. Ate, huwag ka na mabalik oh. May nagpaparamdam na. Bumalik si ate oh. Oh, gumalaw na naman yung upuan, oh. Naramdaman na ni ate yun. Napansin na niya. Sinuntahan ng ate, oh. Ang tapang ng ate. Huwag ka nang pumunta dyan. Oo, sinasabi ko na sa'yo, huwag ka nang pupunta dyan, eh. Kawawa si ate, oh. Gumalaw pa rin yung upuan, oh. Sa una, walang kapansin-pansing kakaiba. Sa simula ng kuha, makikitang may isang babae na bumababa ng hagdan patungo sa ibabang palapag. Ngunit bigla na lamang gumalaw ng kusa ang isang upuan sa silid. Ilang sandali pa, muli siyang umakyat at naupo sa kaparehong lugar. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, nangyari na naman ang parehong pangyayari. Sa pagkakataong ito, yung ganyan kasing katahimik na na building.
o bahay, meron talagang misteryo nangyayari diyan. Lalo sa time ng gabi. Meron talagang nangyayari diyan na misteryo. Tahimik eh, oh. Saka nag-iisa lang siya. Pansin ko lang nag-iisa lang siya. Nasa labas pa ng ano yan, ha? Nung room. Grabe si ate, ang tapang. Sinya ang kakaibang ingay at agad siyang lumingon sa pinagmulan nito. Ngunit ng kanyang siyasatin, wala siyang nakita, walang tao, walang anumang maaaring magpaliwanag sa nangyari. Ilang saglit pa ang lumipas, isang mas nakakagulat na insidente ang naganap. Kawawa si ate talaga. Pagpasok niya sa katabing Binila pa silid, bigla siyang bumagsak ng malakas, tila ba may puwersang humila sa kanya papaloob. Ang bidyong ito ay nagpasiklab ng matinding pagtatalo sa mga netizen. Isa nga ba itong tunay na paranormal na pangyayari o isa lamang palabas na sadyang isinadula para sa libangan? Ang nakakakilabot na footage na ito ay mula sa YouTube channel na True Horror Story, kung saan ikinwento nila ang karanasan ng isang lalaking mag-isang naiwan sa loob ng kanyang bahay isang gabi. Habang mahimbing siyang natutulog, bigla na lamang siyang nagising dahil sa kakaibang ingay na nagmumula sa iba't ibang bahagi ng kanyang tahanan. Noong una ay inakala niyang simpleng tunog lamang ito mula sa labas. Ngunit habang tumatagal ay lalo itong lumalakas at tila may kung anong gumagala sa paligid ng bahay. Dahil sa matinding kuryosidad, nagpasya siyang silipin kung ano ang sanhi ng mga tunog. Ngunit ilang sandali lamang ang lumilipas matapos siyang maglibot, isang nakakatakot na nilalang ang bigla niyang nasilayan sa dilim, dahilan upang siya'y magpanik at mapatakbo sa sobrang takot. Panoorin ninyong mabuti. Oh! Katakot naman. Ang pangit ng itsura. Katakot yun, ah. Takbo si kuya. Oh, yan na naman. Oh, ayan, nakatayo. Ano ba yan? Nakatayo. Nakatungtong sa ano. Ano ba ang tinungtungan yan? Grabe. Pokong. Pokong eh. Oh, sinilip pa siya. Talagang inyong nasaksihan, matapos ang Sinilip pa siya. nakakakilabot na pangyayaring yon, ay dali-dali siyang pumasok sa kanyang kwarto upang magtago. Ngunit habang pilit niyang pinapakalma ang sarili, bigla na lamang kusang bumukas ang Ay, pinto nila, ng no? kanyang silid kahit walang ulan kasi. humahawak dito. At sa Nasabayan pa ng mismong kulog. harapan niya, dahan-daang lumitaw ang isang nakakatakot na pokemon. Sa sobrang takot, agad siyang napasigaw at nagmadaling tumakbo palabas ng bahay. Katakot. Umuulan po dito sa ano, Maynila. Lakas ng ulan. Mas may kulog pa. Ngunit ang mas nakakakilabot, habang pilit siyang tumatakas, muli niyang napansin na sinusundan pa rin siya ng nilalang na yun mula sa dilim.
Dahil dito, lalo siyang nagpanik habang desperado na sinusubukang makalayo sa misteryosong nilalang na patuloy na humahabol sa kanya. Diretso. Takbo, kuya. Takbo. Okay. Natapos na po yung mga bidyong pinapanood natin. Maraming salamat sa mga sumabay sa akin sa panonood. At habang kayo po ay nanonood, nag-i-enjoy, huwag niyo po sanang kalimutang pindutin yung likes button. At siyempre, paki-subscribe na rin po yung aking munting channel. Malaking bagay po yan sa akin. Okay, shoutout po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga viewers, sa mga subscribers, at sa mga magsasubscribe pa lang, maraming salamat din po sa inyo. Kita-kits po tayo sa susunod na mga video aking upload dito sa aking channel. Muli, maraming salamat po.